ang iyong paglago bilang isang networker ay nakasalalay sa tamang pamamaraan kung paano ka na prospect. Okay? So good luck sa'yo, good luck sa ating lahat, good luck bilang isang networker. Hi guys! Welcome back to my channel, Gem Style Journey. And kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe. Coach Gemma Pamintuan here, and on today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang tamang pamamaraan kung paano tayo mag-prospect. Okay? You know what? Ang tamang pamang-prospect ay nakasalalay dyan para lumago ang inyong network. Bilang mga networker, kailangan natin alamin kung ano ba ito. Well, yung mga tamang pamamaraan kung paano tayo mag-prospect bilang mga networker. First things first, syempre alamin natin ano ba ang prospecting. Well, so ang prospecting is the first stage of the sales cycle. It involves identifying potential customers and engaging with them to increase the chances of making sales in the future. Ano ang ibig sabihin ng prospect? Ang prospect ay sila yung mga potential customers mo, sila yung mga client mo, yung mga tao na magiging business partner mo, magiging kasama mo sa team. Okay, ang susunod na alamin mo naman dyan ay sino-sino ba yung prospect? Okay, sino-sino ba itong mga taong ito? Okay, sila yung mga ka natin. Okay, kaklase, ka-batchmate, ka-roommate, kapamilya, kapuso, kabagang, at kung lahat pa ng mga ka-sumba, ka-gym, ka-church, ka-asosasyon, ka-layon, ka-eagle, ka-opisina, ang daming mga Even guys, yung mga ka-social media mo, halimbawa yung mga ka-Facebook mo, yung mga ka-Instagram mo, mga ganun, mga ka-TikTok mo, mga ka-Reels mo, lahat ng sa social media na mayroon ka na mga friends mo, ayan, ka-messenger mo, dyan pa lang sa friends list mo sa Facebook, sila na yung mga potential prospect. Meron pa yan, mga ka-laundry mo, di ba pag nag-laundry, minsan may mga time yan na maghihintayan kayo ng iyong dryer. So, habang naghihintay kayo ng laundry nyo, chika-chikahin mo siya, di ba? O minsan yung mga kasabayan mo sa bus, kasabayan mo sa pagpila sa bangko or any errand. Diyan lang, makakita ka na ng prospect mo. Yun nga lang, kailangan alamin natin yung tamang paraan kung paano sila lapitan. Okay? Yung acronym in a method of form. F for family, O for occupation, R for recreation, and M for message. Yung iba dyan, sinasabi nila M for money. Sa akin, M is for message. Okay? So, isa-isahin natin, no? First, family. Okay, syempre, yung mga iyong mga halimbawa lang, no? I am speaking through experience here, okay? F is for family. Halimbawa, meron akong ka-batchmate dati na matagal na kaming hindi nakikita. Syempre, sa ngayon, napakabilis lang or napakadali lang pa kung paano natin ma-reach out yung mga long lost friend or yung mga ka-batchmate natin or let's say yung mga kaibigan natin noon na hindi na natin nakita, no? So, kailangan chika-chikahin mo siya. Okay? Kamusta ba yung family niya? Alam mo, pag kinakamusta mo yung family, talagang mag-ano na yan magkakaroon na kayo ng magandang usapan. Kamustahin mo halimbawa? Kamusta yung mga anak mo? Ilan na anak mo ngayon, friend? Diba? Kamusta yung asawa mo? Siyempre, mag-uumpis yan, mag-share kayo niyan. Magbabat-in niya ng mga ideas or gusto niyang sabihin about her family. Next is O, occupation. Okay. So, kamustahin mo naman ngayon? So, friend, ano na yung trabaho mo ngayon? Siyempre, halimbawa, sabihin niya, wala nga, na-lay off ako after the pandemic. Wala na akong trabaho, pareho kami ni Mister, wala na kami, jobless na kami ngayon. So, doon pa lang, makakuha ka na ng hint. Makakuha ka na ng ideas, okay? So,
ano ba yung trabaho ng panganay mo? O di ba, kung kumari mo naman, o yung inaanak ko, kamusta na? Anong trabaho niya ngayon? Saan ba siya nagtatrabaho? Yung mga ganun ba, kamustahin mo kung ano ba yung occupation nila. Next, R is for recreation. So this time, maaaring tanong mo sa kanila kung mayroon silang extra oras, saan ba sila pupunta? Ano ba yung pinag-aabalahan nila? Ano ba yung mga recreation nila? Mag-travel ba sila? Yung sports ba nila bilang isang pamilya, isama-sama silang nag-golf or nag-bowling? Yung mga ganun ba? It's more on chika-chika lang muna. Never mong ilapit ka agad ang gusto mong sabihin about business. Okay? Kailangan ma-establish muna yung trust. Okay? Next is M for message. This time, pwede mo nang sabihin siguro kung ano yung gusto mong sabihin about the business, but huwag mong sabihin lahat. Okay? Huwag mong sabihin lahat. Bigyan mo lang siya ng mga highlights ng business mo. So dahil nga nagkakaroon ka na ng ideas, no, ng hint doon from the family, from their occupation, from the recreation, and ito nga sasabihin mo na talaga kung ano yung pakay mo sa kanya, no? So, but not the full story, but not the whole concept ng business. Kung hindi, maaaring sabihin mo, oh, kung wala kang gagawin bukas, pwede bang magkape-kape naman muna tayo? And then, kaya, kung gusto mo bang umattend ng mga racket ko rin? Meron akong racket ngayon, baka gusto mo mag-join sa akin. O di kaya, friend, manood tayo ng webinar. Kailangan isali mo yung sarili mo para hindi feeling yung nag-iisa lang siya. Para magkakaroon din siya ng parang feeling kakampi, kumbaga. So, kailangan talagang ma-build ang trust niya sa iyo. Halimbawa, friend, kung wala kang gagawin bukas, gusto mo manood tayo ng webinar. Yung mga tipong ganon. Kailangan ma-convince mo siya na doon sa message na sasabihin mo. Dahil alam mo na yung pamamaraan kung paano ma-prospect, at kung sino yung gusto mong ipo-prospect, alam mo, may bigay ako sa yung advice. Dapat magkaroon ka ng listahan. Sabi nga an inch of pencils is always sharper than your mind. Alam mo ako, meron ako talagang notebook. Okay? Advice ko sa inyo yan, ha. Kailangan mayroon kang listahan. Kasi ako, medyo minsan makalimutin, dahil pa-senior age na tayo. Meron guys yan, maniwala ako sa inyo. Hindi natin lahat sa dami ng mga iniisip natin, So, kailangan mayroon kang listahan. Kasi, makakalimutan at makakalimutan mo. Halimbawa ako, about live good. Ito lang to. Good. Alam ko kung dadaputin ko itong blue na notebook. Okay? So, dapat may listahan ka. And then, kung marami kayong mga racket, halimbawa ako, raketera talaga kasi ako. Halimbawa, nag-YouTube ako, small YouTuber ko ako, Gemstyle Journey. Okay. Dito, about live good, yan, nakalista yan lahat. Lahat ng mga contents ko, kung ano yung lahat ng mga impormasyon about YouTube. Ito yan, yung orange naman. Meron pa akong isang racket. Ito yan. Yung mga ganun. About mga cryptocurrency at kung ano man, yung mga previous venture ko. Ito yan. Meron pa nga ako nitong about family naman. Siyempre, para hindi mag-mixed kasi maguguluhan ka, nakahalo-halo lahat. Kailangan organized ka. Alam mo, bilang isang networker, kailangan organized yung thought mo, organized yung gamit mo para synchronize lahat ng kilos mo. Ito naman ay mga pang-personal ko to. Lahat ng mga birthdays ng family ko, lahat ng mga important events ng family ko nandito. So, alam mo kung saan huhugutin, kung anong dadamputing notebook para sa bawat each and every racket na meron ka. Okay? Napaka-importante yan. Guys, ang iyong paglago bilang isang networker ay nakasalalay sa tamang pamamaraan kung paano ka na prospect. Okay? So, good luck sa'yo. Good luck sa ating lahat. Good luck bilang isang networker. So, I hope meron kayong natutunan sa akin, on today's vlog. It's all about prospecting. Ngayon na alam na natin kung paano ma-prospect. So, good luck sa lahat ng team natin ng LG Eagles Global. Lahat ng gustong mag-rank up sa Live Good. Good luck sa atin, Guys, kung bago pa lang po sa YouTube channel ko, please subscribe. And then,
kung nagustuhan mo tong video na ito, share mo naman, and then like na rin siguro, or feel free to give comments or any suggestions kung ano pa yung mga tutorial videos na gusto nating i-upload sa YouTube channel. Then click mo na rin yung notification bell para ma-update kita every time na mag-upload ako ng new video sa YouTube channel ko. Thank you for watching. God bless everyone. Good luck. See you on the top.